Hello mga ka-viewers, ngayon po ay nandito tayo sa Batchawan, Zambales. So medyo malapit lang to sa Pampanga. Ngayon po, napunta tayo dito sa Villa Cassandra kasi po reunion ngayon ng batchmate po ng tita ko. So in-invite tayo and upon checking po pagdating dito sa Villa Cassandra, yung mga accommodation nila, puro mga prefab container house. Kung naalala nyo po, nag-vlog tayo dati na mga prefab container house. Ngayon, gagawa tayo ng vlog para magka-idea kayo kung plano nyo pang bumili ng prefab container house. So tara po, pakita ko po sa inyo yung mga villa nila na puro iba't ibang style ng prefab container house. So pasok po tayo. So ito po mga ka-viewers ha, hindi po ito sponsored, nagkataon lang talaga na in-invite po tayo ng aking tita po. Tapos mga ka-viewers, nandito rin si Jeric Raval kasi classmate po siya ni tita ko. So tara po. So gaya po na sinabi ko, kung naalala nyo dati, nag-vlog na tayo ng ganito. Kung gusto niyo mapanood kung paano bumibili ng isang ganitong container house, ano yung mga materials na ginagamit, nabanggit ko po yan sa vlog at ito po yan. Pakipanood na lang po ngayon. Papasukin lang natin para may idea tayo pag ginawa nyo siyang accommodation or villa sa isang resort or rest house na pinapagawa ninyo. Bali ito guys, pag binibili kasi ang prefab, plain lang siya, no? Pero ito, pinalagyan ng owner ng canopy yung door sa kay window para pag uulan at least hindi nakarekta sa pintuan at bintana, hindi ganun mababasa sa ulan. Pasok po tayo sa loob. Guys, pagpasok, ito yung itsura ng prefab container house. So ito is maluwag pa siya actually. Meron dito parang mini sala, tapos higaan, air condition na yan. Ngayon kasi pumasok tayo mga 4 PM. So ano bang yung nararamdaman natin pagka hindi nakabukas ang aircon? Usually parang parehas lang ng nararamdaman natin sa loob po ng bahay. Pag walang electric fan, walang aircon, saktong init lang, hindi naman po yung as in kulob. Ganda ng kanilang flooring. Ito vinyl yung ginamit sa flooring. Tapos naka-panels din yung ceiling niya. Tapos dito meron na itong kasamang bathroom din. Ayan. Ito pina-accent wall to ng client. Nagpalagay siya ng fluted panels. So marami kang magagawa sa isang prefab container house. Tingnan nyo guys, meron ng shower area. Ayan. Ito guys, naka-tiles talaga yung ginamit dito. 40 by 40. Tapos ito yung basin. Shower basin yung nakalagay sa shower area. Tapos may heater na din yan. Okay no? Okay talaga. Diba guys, nung naalala nyo, tinatanong lagi sa atin, hindi ba kakalawangin yung prefab container house na yan kasi gawain sa bakal? So may possibility talagang mag-rust, gaya nun. Pero ito po mga ka-viewers, ang maintenance po ng mga ganito is nire-repaint po sila. I-repaint nyo lang pag talaga may nakikita na kayong kailangan i-maintenance, ganun po siya. Tapos dito guys, for example, sa extension, pwede kayo magpagawa ng lanay, terrace, tapos palagyan nyo na lang ng roof. Bali guys, yung pinakita ko sa inyo, basic pa lang yung prefab container house. Wala pa siyang masyadong development or dinagdag add-ons. Pero tingnan nyo yung loob, pwedeng-pwede na kung nagbabalak kayo magpagawa ng rest house. Ngayon guys, dito naman tayo sa baba. Meron pa ditong 4 na prefab container house. Bago ko po i-continue yung vlog natin, tingnan nyo po yung view, napakaganda. So doon po ang Pampanga, itong bundok na ito ay Zambales. Tapos po, doon yung pool niyan. And matatanaw mo yung napakagandang bundok na ito. Usually guys, pag sinabing prefab container house, hindi ito yung mga ginagamit sa truck, sa cargo truck. Ito ay pinabricate talaga. Yung use niya is para sa office, staycation, bahay, tiny house, ganun, no? Dito mga ka-viewers, ang naging extension ng prefab container house, nagpalagay sila dito ng outdoor kitchen. Ayan, add-ons na to. Tapos dito meron siyang sariling bathroom sa labas. Tapos ito mismo yung pinaka-prefab. Tapos meron sigurong lumang sasakyan yung client. Tapos pinatong again sa truck. So para makita ninyo yung truck, ito siya. Yan. Ang galing ng idea, no?
Kung malawak pa yung lupa mo, pwede ka magpa-develop ng iba. Kung hinahanap mo saan ang kusina, saan yung bathroom, saan yung other bedroom, salas, pwede namang i-add-ons yun, no? Tapos dito, ito pakita ko sa inyo yung bathroom na lang muna neto. Ito guys, malaki yung bathroom niya kasi pinagawa talaga ito ng client. Pinadagdag lang. Pero ito mismo yung pinaka-container house niya. Elevated talaga siya. Ito yung door niya is sliding door naman yung ginamit. Same lang naman ang materials dun sa isa. Pero ito ang pinagawa ni client, may division sa gitna. Ayan. Kumbaga nagkaroon siya ng sariling sala plus nagkaroon ng sariling kwarto. Pero yung naging downside nito, wala siyang bathroom. Yung bathroom nasa labas na. Partition lang yung pinagawa. Tapos yung nakikita ninyong pinto, ito naman yung pinto papunta sa truck. Pag ready to go ka na. Hindi, pinagawa lang ni client siguro add-ons para may mapasyalan. Pero ito yung exit door usually sa prefab container house. Ito yung ginagamit nila. Bali, dahil nakabukas si aircon presko. Tapos yung ceiling. Ayan. Tapos again, papunta sa sala. So guys, ito pinakita ko sa inyo gaya na sinabi ko, iba naman yung design niya. So nasa inyo talaga yung kung paano nyo papagandahin yung inyong prefab. Dito may stairs papunta sa balcony. Gaya neto guys, yung rooftop ng container house is naglagay sila ng balcony. So dito tayo sa baba galing kanina. Tapos ayan. Tapos pinalagyan na lang ng mga tubular para sa railings. So ang reality sa prefab, ang napansin ko lang talagang mag-rust siya. Kaya kailangan talaga ng maintenance sa pintura. Tapos dito naman tayo sa isa guys. Guys, bali ito yung prefab container house mismo. Yan. Tapos pagpasok meron ditong mini terrace, outdoor kitchen. So ito nakita yung roofing add-ons na to ha. Ayan, merong outdoor kitchen. Guys, pagpasok ito meron ditong mini sala. Iba naman yung kulay ng vinyl neto. Tapos may TV na yan, bintana, mga ceiling panels, wall panels yan. Tapos dito guys, merong bedroom. Tapos dito may bintana naman guys. Kung walang aircon, at least may source ng hangin dahil dito merong window. Ito merong pinadagdag si client na exit door para access sa kanilang kitchen at bathroom. So ito add-ons guys. Ito gawa na sa konkreto to. Tapos dinikit na lang sa container house. Although may gap, ayan, pero ito concrete. So pakita ko na lang din sa inyo yung bathroom ha. Ito shower area. Ayan, shower area. Tapos ito yung toilet room. Ayan. Kung napansin nyo mga ka-viewers, napakaganda po ng mga pinagawang container house ni owner. So, yung mga add-ons na ipakita natin kung paano papagandahin nga yung container house. Kasi dati nung pumunta tayo sa paggawaan, yung pinakita natin is yung as it is lang siya. Pero gaya lang sinabi ko, kung gusto nyo ng mas maganda, pwede naman yung mga ganyan add-ons, ididikit nyo lang malapit sa container house ninyo, no? Sa office, ginagamit din ito. Sa apartment, pwede rin naman siya. Napakadali niya lang i-build. At least, siguro pagka nag-order kayo, 1 month installation, matatapos yung prefab container house yung mga ganon. So anyway, kung nagustuhan nyo po yung pinapakita kong prefab container house, meron tayong vlog niya na mas details, lahat doon yung sukat, mga materials na ginagamit, na pag-usapan doon at paano ang pagbili, pag-maintain. Nandun doon, ito po yan. Please, paki-watch na lang po.
para sa details po, no? Pero again, kung nagustuhan nyo naman yung mga pinapakita ko sa inyo, pwede kayo makakuha ng idea sa vlog po natin. Tapos guys, ngayon ay punta tayo sa taas at makisyoso tayo sa party nila, sa reunion party nila.